Yun mga katropa, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay September 15. Tayo na naman ay narito sa ating munting tindahan upang pag mag-aaral mga katropa at magbigay ng mga komentaryo sa mga nagaganap na naman sa ating lipunan, yung mga latest news natin at yung particular na mga katropa, yung nagaganap ngayong kahapon na congressional investigation dun sa yung mga killings ba mga katropa nung nakaraang administrasyon, yung kini-question ngayon ng korte mga katropa. Ngayon sumasailalim ngayon yung mga tao. Actually mga katropa, yung topic dito yung pagkamatay ng tatlong Chinese na nahuli sa drugs mga katropa, diba? Tapos sila yung nahuli na, pero sa hindi inaasahang pagkakataon sila ay namatay o pinatay. Hindi natin alam mga katropa, hindi natin alam ang totoong kwento, pero ayon sa ating narinig dito sa investigasyon ng Kongreso sa pangunguna ng Quad Committee na pinangungunahan ni Congressman Barbers, siyempre ni Dan Fernandez, ni Congressman Abante, saka ni Adyong, ni Congressman Adyong, saka si yun mga katropa, marami sila mga katropa eh. Ilang komite, 5 yatang komite ito mga katropa na nag-aaral sa pangyayari na naganap mga katropa. Ako nga pala mga katropa ang inyong boses ng tindero. Yan. Siyempre, nasa loob na naman tayo ng tindahan. Kasi, boses nga tayo ng tindero, mga katropa. Pero, boses man ng tindero, mga katropa, tayo may karapat na makaalam, mag-aral, magkomento, dahil tayo ay mamamayang Pilipino. Sabi nga, ang batas, this is a democratic country, meron tayong freedom of speech, as long as hindi tayo lalagpas doon sa ating karapatan, siguro naman hindi tayo pwedeng kasuhan sa korte dahil tayo naman ay walang nilalabag na batas. Tayo lamang ay nagkukomento sa mga issue o mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Kung nakaraan man o kasalukuyan, ito ay karapatan lamang natin bilang simpleng mamamayan. At syempre, sa aking vlog na to, syempre, mag-aaralan natin yan. At syempre, magbibigay tayo ng konting komento na abot sa ating makakaya, di ba? Tapos, nasa inyo naman yan kung gusto nyo mag-comment lang kayo dyan sa aking comment box sa baba. Tapos, pwede rin kayong mag-like. Siyempre, parang awa nyo na. Itong makakawa mga katropa. Pwede kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel. Diba? Alright, diba? Yan mga katropa, kung napansin nyo sa likod ko, yan ang katunayan na tayo'y tinig o boses ng mga tindero. Dahil tayo ay nasa loob ng ating maliit na tindahan. Yan mga katropa ha. Walang daya, kitang-kita. Diba? Hindi tayo nagpapanggap na tayo'y isang ganon. Tayo ay totoong tinig ng mga tindero at tinig ng simpleng mamamayan. Alright mga katropa, tatalakayin natin ngayon mga katropa itong ang nangyaring investigasyon doon sa pagkamatay o pagpatay. Hindi natin alam, hindi natin sasagutin yan mga katropa dahil hindi naman talaga natin alam ang toong pangyayari kasi wala naman tayo doon. Alright. Pero syempre, ayon sa mga ebidensya at investigasyon, malalaman natin yan at magkakaroon tayo ng sarili nating pag-unawa. Ayos, di ba? Parang si Gasa Bilgas. Alright, di ba? Mga tropa, maraming salamat. Alright, simulan natin ito. Ito ngayon, yung pakikinggan natin yung former o ex-colonel. Ex-colonel na si Royina Garma. Yan, dating colonel, lady colonel ng Philippine National Police. Tapos retired na siya. Pagkatapos ng kanyang retirement, ay siya, wala pang ilang buwan, siya naman na inassign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PAGCOR. Yan mga katropa, yan PAGCOR mga katropa. Kaya yan, ngayon sisimulan natin yung talakayan sa parte ng video. By the way, itong video nga palang ito mga katropa ay galing sa mismo sa House of Congress, House of Representative mga katropa. Kaya okay lang yan kasi pinapalabas yan, pinapanood natin para malaman natin kung ano yung nangyayari at anong nangyayari sa investigasyon mga katropa. Pero walang kaya na magpasya yung Kongreso mga katropa. Ito lamang ay investigation o hearing in aid of legislation. Hindi ka pwede magsabi na may kasalanan dito mga Panginoon. Diba? Wala. Okay mga katropa, game. Hop. Your Honor. Sorry? Ipolda-Tan. Oh, how did you... It was published, Your Honor, in the website. Yan mga katropa. you Ang nagsasalita dito si Yes, Your si Honor. Okay. dating Police Colonel Garma, tapos No, si it was August Congressman Paduano. August 13 po. Okay, Si August Karaps. 13. Now, it is a publicly knowledge
incident because 3 Chinese national Yan. alleged to be drug lords Yun. was killed inside the Picol. Yan nga mga katropa, 3 Chinese national na nahuli sa drug operation. Drug lord mga katropa, nahuli at nakulong sa Davao jail. Yan mga katropa. Now, question. Excuse me. You visited Jimmy Fortaleza, malapit na po yung time ng pag-visit mo, no? Matter of weeks. Now, after that, did you call Jimmy Fortaleza? No, Your Honor. Why? Mga katropa, kaya tinatanong siya ni Congressman Caraps kung tinawagan niya si Colonel Fortaleza kasi para alam nyo rin, si Colonel Fortaleza saka si Colonel Garma ay magkaklase sa habang nung nag-aaral pa sila sa pagiging pulis mga katropa. Kaya tinatanong siya. Kasi si Fortaleza, isa rin colonel to. Wala naman ako sasabihin sa kanya, Your Honor. Sorry? I have no purpose of calling you. Wala din ako number sa kanya. So, bakit ko siya tatawagan? So you do, okay, sige. I will rephrase my question. You don't visit Jimmy Fortaleza after that incident? Tinatanong siya mga katropa. Wala na po, Your Honor. Oh, you don't bother to ask Jimmy Fortaleza what really happened inside the Picol? You're an intelligence officer. You're very close to the president. Nangyari Yun. yung patayan doon. Same is true with Colonel Grijaldo, Colonel Leonardo that time. That time because you're the CIDG. You didn't even bother Dapat alam niya mga to katropa. visit the Picol. You, CIDG. especially you, Ma'am Garma. You're the classmate of Jimmy Fortaleza. You visit Jimmy Fortaleza before the incident. Now, it happens. Sabi mo, wala akong nalalaman sa pangyari, but you didn't even bother to ask Jimmy Fortaleza what really happened. Yan. Dinideny dito ni dating Colonel Garma na wala siyang kasangkot dun sa pangyayari mga katropa. Kumbaga, siyempre, normal lang naman yun, pero dito, pinapatunayan naman ni Congressman Paduano na tumawag si Colonel Garma kay Colonel Fortaleza. Yun naman tinatanong ni Caraps, ni Congressman Caraps, kung ano yung, kung tumawag ba o hindi tumawag. Pero dinideny yun ni dating Colonel Garma. Wala akong number sa kanya, Mr. Hindi Chair. nga. Wala kang Can I number. call? Bigat, How no? can I ask? How about some of your classmates? The number of Jimmy Fortaleza. Ganito, Mr. Chair. Oh, you don't know that. Pero ang sinasabi ko lang, you don't even bother to visit Yan. Jimmy Fortaleza after the Galit si incident Caraps. to check what really happens inside that colony. No, Mr. Chair. Oh, kaya nga eh. Ayun nga. Yan mga katropa, tinatanong niya yung kung ano talaga yung nangyari doon sa colony. Yung kasi yung colony, yun yung jail ba, yung kulungan. Bilang CIA, sabi niya kanya, CIDG officer, kailangan alam mo yung nangyayari doon sa lugar mo. Siyempre, normal lang yun ang pinupuntos ni Congressman Caraps, di ba? Hindi pwedeng kasagot ka ng di mo alam, di ba? Kasi CIDG chief ka dun tapos wala kang alam, di ba? Siyempre, kung may alam ka, okay lang yun kasi trabaho mo yun di ba? Ang sinasabi ko na nagbisita kayo, may nangyari, after that, you didn't even bother. That time, Yan mga katropa, sinasabi kasi dito ni Congressman Caraps na bumisita muna yung 3 colonel doon sa city jail. Tapos sinabi nung dating, kung napansin niyo yung bago pa ako nakapanood na kayo nito, yung jail officer, yung pinaka warden mga katropa ay colonel din. At ito yung nagsabi na ng totoo o sabi niya. Hindi natin sinasabi totoo yung mga katropa. Ang sinabi ng colonel na si Padilla na warden ng Davao BJMP na tinawagan siya ni Colonel Caraps para na wag na makialam sa mangyayari at may tao sila ron. Ngayon nga pinapatunayan o tinatanong ni Congressman Caraps kung ano yung nangyari, ano yung connection ni dating Colonel Garma doon sa pangyayari kasi nagpunta sila ron sa
sa Davao o nagpunta sila ron doon sa jail. Tapos pagkatapos no nangyari na yung ano ba 1 month bago nangyari yung insidente o aksidente, hindi natin alam. Pero yun nga yun yung question doon. Pero ang problema dito mga katropa, mismong warden ng Davao City Jail ang nagsabi na sa katauhan ni Colonel Padilla na sinabi niya na may kasangkot o kaugnayan sa pagkamatay ng 3 Chinese drug lord na nahuli at nakulong at pinatay sa loob ng kulungan. Tapos yung tatlong Chinese na yun, pinatay din ng 3 Pilipino. Na umamin yun mga katropa, yung 3 Pilipino, ang nagsabi na sinaksak nila yung 3 Chinese para mamatay. Dahil nga inutusan sila mga katropa. Kung hindi nila gagawin, mahirapan sila. Ngayon, kung gagawin naman nila, babayaran sila ng 2 milyon. Kaya binayad na sa kanila 1 milyon. Diba? Tapos pinangakuhan din sila na mapapadali yung kaso nila, pero hanggang ngayon nakakulong sila. Actually, yung 3 yun mga katropa, saka isang BJMP inmate, officer, nakakulong sila ng ilang taon na dahil nga sa kaso yun. Sila kasi yung napagbintangan mga katropa. Diba mga katropa? Yan po. President Duterte has already assumed office. We will go in that direction mamaya. Maybe Chairman Ako will discuss to you Yan. about it. Now, next. Ito, malapit-lapit na tayo, mamas. Please. Sabihin mo lang po. Si Congressman Carlos naman, diretsahan to eh. Sabi mo kanina, Yan. January 16, you start schooling, tama? Schooling ka? January 2016, yes, Your Yeah, January 2016. Oo. So safe ka. January Kasi nangyari 2016. August because... January. Ano yun, August? January, February, March, April, May, June, July, August. O 8 buwan. Bago nangyari yung pagpatay. Kailan ka na-promote? As full colonel? Ano, ba? Ay, no, full colonel, mga katropa, ng bigat. 2018, Your Honor. 2018. 16, yeah, 18, Your Honor. Sigurado ka? Tatanong siya. Siyempre, pagka-official ka, dapat alam mo Yes, yun Your eh. Honor. Promotion mo yun. Yes, Your 2018 of... I think June, Your Honor. Parang, June. eto. It's June of 2018, Your Honor. Oh, ma'am, kasi yung mga ganyan, sa pulis, ako hindi ako pulis, pero as far as I know, pagdating doon sa colonel, na posisyon hanggang general, hindi malilimutan ng general Yes. o colonel. Totoo yun, na totoo yun. nag-promote siya Totoo this yun. year, this month. Totoo yun. Well, in fact, even Siyempre, ano yan eh. because that is an important promotion for each and every Yes. career Of officer course. sa PNP. Oo. Kasi Promotion pasikip na yan kayo, eh. di ba? Promotion yan Tama? eh. Yes, Your Honor. Oo. Kasi, mangilan-ngilan lang na yung mga light kernel ay sasampa na mabilis. Just like you. You're one of those privileged na promote 2018 pa lang Oo, as diba? full kernel. Full colonel. On your Promotion. class, ilan ba kayong full kernel during the time? Hindi mo matanda na naman. Of course, pwede ko bibigyan. PNP, please submit. Jen, Diba? Siyempre, kung ikaw si na ano, General, kung ikaw ay career officer, matatandaan mo yung mga dates, yung mga pangyayari sa buhay mo, yung pagtaas ng rango mo, lalo na. Full colonel to mga katropa, kasunod nito, brigadier general na to. 1 rank higher to mga katropa, di ba? Sabi mo, isa na lang yun. Kung full colonel ka na, pag tuloy-tuloy yung serbisyo mo, maaari ka pang umabot doon sa brigadier general position. 1 star yun mga katropa, babae ka, di ba? Dapat, di ba mga katropa? Kaya lang, siyempre, kung napapansin nyo, maraming tumataas ang rango agad kahit nung panahon ni Senator Lacson. 1 star general siya, tapos ginawa siyang PNP chief, automatic 4 star yun mga katropa, di ba? Marami siya nalagpasan noon. Kumbaga, yung mga senior officer sa kanya, nalagpasan niya. Dati siyang 1 star general, yung mga 2 star nalagpasan niya pa yung mga katropa. Yung seniority, mga katropa, nawala yun. Dahil sa politika. Politika yung mga katropa, ganyan talaga. Kahit kay Senator Bato ngayon, dati rin naman siyang 1 star general o may colonel, full colonel, pero diretso ng PNP chief. Depende kasi yun sa sa pag ikaw yung pinili ng presidente, yung presidente kasi ang merong kamay para pumili ng kanyang PNP chief. Kung ikaw ang napili, automatic yung pagpili sa'yo,
marami, kung kayo medyo nasa lower ranking ka, tapos marami kang nalagpasan nun. Di ba? Yun mga tropa. Kaya yun. Yun yung tinasabi ni Congressman Paduano na iilan lang naman talaga yung light kernel na magiging full kernel. Mahirap yun mga tropa. No. Yung sa DIDM po, pakisubmit po yung yung promotion Yan. of all class 97 Tinatanong niya. from light kernel to full kernel po. Yung date and year. Yes or no, Your Honor, Please. we will comply. Please submit it before the next hearing. Yes, Your Maybe Honor. mabilis na naman yan. Siguro within the week. Yan. Okay, I will give you until Monday. Tuesday na po, Tuesday. Tuesday. Yes, Your Honor. Okay? Before the hearing. Now, Ma'am Garama, so after your schooling, you were assigned in Cebu. Tama? Yes, Your Honor. Prior to your assignment in Cebu, you were assigned in Davao. Yes, Your Honor. As one Station Commander, Your Honor. of Station 1, Santa Ana Police Station. Station 1. As mga tropa, no? With the rank of Light Colonel. Yes, Your Honor. Okay. Sa posisyon na yun, di ba pwede yung major? Doon. Pwede. Probinsya yung mga Pwede tropa rin eh. po ang Major, Your Pwede. Di Honor. ba? Pwede. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Now, yung position mo is only Light Colonel. You were assigned in Cebu. I might be wrong. Pero, pag on highly organized city, lahat ng component city, rank of full kernel dapat, di ba? In the case of Cebu City, dapat full kernel. Red na lang yung malaki. Now, you're just Red. Light. No, Your Honor. Full Ano sa inyo? Colonel. Cebu City Police, Your Honor. I am full Colonel. Kailan kayo na-sign doon? Yung kernel na siya. Babae. Wala na lang. Bata, no? Basta I am already, na-promote na po ako, Your Honor. Na-promote ka na. Yes, Your Honor. Ba't OIC lang ang status mo doon? Ayun lang yung hindi na malamig yung It has isa. to be confirmed by the Mayor, Your Honor. Ayun. Because the Kararating Usmeña. lang kasi. Usmeña yun. that want you to be Usmeña. the chief of police because prior to that, you were also assigned in Cebu, di ba? Yes, Your Honor. As Si Usmeña. CIDG, CIDG. Regional Chief of Region 7. correct. Correct. Kilala ka ni Mayor Osmeña. Yes, Your Kaya Honor. ayaw niya. Ayaw. Kasi kung kilala ka ni Mayor Osmeña because the regional center of Region 7 is Cebu. The regional office of CIDG is Cebu. Sige, pili Most ka of the na. activity of CIDG is in Cebu. Ano, lalagay suka. As a mayor that time of Cebu, Yun ang yun ang totoo mga tropa. Pagka pulis ka, kasi ang pag-pulis career to mga katropa, alam ko career to eh. Parang yung kahit sino pang departamento ng gobyerno may career. 'Di ba? May career. Nagsimula ka sa mababa, pataas ng pataas, diba? Parang teacher 1, teacher 2, gano'n something, hanggang superintendent, di ba mga tropa? Yun eh, pag-career. Kaya lang, ang comment lang natin mga katropa, pagdating sa mga matataas na narango o posisyon sa gobyerno, laging may kaakibat na politika. Yung mga katropa, bakit kailangan na ang mamili ng chief of police sa isang lugar, mayor? Diba? Dapat kung sana, halimbawa, you rose from the rank, di ba? Yung nasa ano ka, nagsimula ka sa PNP o tenyente ka, o kung officer ka, nagsimula ka sa PNPA, kung galing ka sa Philippine National Police Academy, pag graduate mo, tenyente ka. Pero pagka ikaw yung valedictorian mga katropa, automatic, kapitan ka, mga katropa, di ba? Ay, first lieutenant mga katropa. Kasi second lieutenant, yung regular na nakagraduate sa PNPA. Tapos, pag may honors ka, one rank higher ka mga katropa, pag valedictorian ka. Ngayon mga katropa, ang pinagkataka ko lang, yung bang tinatawag na career, siyempre, nagsimula ka sa teniente, tapos naakit ka ng first lieutenant, tapos kapitan, tapos major, tapos light colonel, tapos full colonel, tapos brigadier general, so on and so forth, di ba mga katropa? Ang pinagkataka ko lang, bakit ganun yung ating sistema? Pagka bago ka lang pulis, doon ka lang sa ilalim. Pero pagdating sa ibabaw, mga katropa, nagkakaroon ng karapatan kung sino man ang nakaupo na politiko. Di ba mga katropa? Katanong na nga mga katropa, tanong lang yan. Bakit kailangan na yung career officer, malalagyan ng politika? Kasi syempre kung ako, halimbawa, isa akong full colonel,
o kaya isa akong major. Tapos, i-assign ako ng pamunuan ng Philippine National Police sa probinsya ng Masbate o isang lugar dyan, o magiging chief of police dyan. Kailangan pumayag muna yung mayor para ako maging ano doon, maging chief of police. Kailangan, ganon, di ba? Siyempre, yun nga yung nagiging problema pag ganon kasi mga katropa. Kung na-tiyempo ka na, napunta ka ron sa mga lugar na medyo mahirap ang ano, mahirap yung buhay o medyo mahirap, magulong lugar. Tapos yung ano, yung mayor mo, siya yung namumuno doon sa mga ano, sa mga kalokohan. Alam niyo naman yung mga tropa, totoo naman yun, di ba? May mga pagkakataong ganun, di ba? Alam niyo naman yan, di ba? Yung panahon ng Espinosa, yung mga doon. Kung sila pipili ng ano nila, ng chief of police nila, ang lalabas ng mga katropa, kaya nilang kontrolin kung ano mang gagawin ng police, di ba mga katropa? Pwede nila sabihin, hindi, oo, dahil ikaw ang pipili mga katropa, di ba? Alright, di ba? Pag ganun, mahirap yon. Di ba mga katropa? Isipin mo, kung ang pipili nung ma-assign na police doon sa munisipyo o sa syudad, kung saan ka mo ma-assign, ang karapatan na ibibigay sa mayor, parang ano parang pinili ka, syempre nagkaroon ka ng utang na loob. Kasi kung hindi ka tatanggap yan, wala ka na utang na loob. Pero pagka inassign ka ng PNP sa isang munisipalidad o isang syudad, sa probinsya o kahit sa Metro Manila, para bang nagkakaroon ng utang na loob yung ano mga katropa. Yung official na career na nagsimula sa baba, mula tiniente, hanggang maging colonel o maging general, parang nagkakaroon ng utang na loob yung official na yon ng PNP na nagsimula sa baba. Kumbaga career kasi yun mga katropa kumbaga bago mo makuha yung ranggong yan mga katropa, paghihirapan mo yan. Ilang taon mong papaghihirapan yan, mag-i-schooling ka, mag-aaral ka, kailangan meron kang mga accomplishment para tumaas yung rango mo. Ibig sabihin, sa simula pa lang mahirap na. Tapos, i-assign ka sa isang lugar o probinsya na, halimbawa, yung probinsya, yung mayor doon, bago lang. Wala experience. First time mayor. Paano naman yung mga katropa, di ba? Ikaw yung makikisama sa mayor, dahil siya yung mayor, pipiliin ka niya. May utang na loob ka na sa kanya, di mga katropa, di ba? Yun ang problema. Yun nga mga katropa. Okay, tuloy natin ito ating video. Kilala ka ni Mayor Osmeña. That is why ayaw niya sa'yo. Because Ayaw your pala. record during the time, napakarami pong nangyari during the time. And Ayaw pala ni Osmeña. all those incident Kaya ayos lang siya. related to death noong time na yon. As CIDG Region 7, at the same time, Chief of Police of Cebu. Now, Chief of the CIDG ka, the time. Yes, Your Honor. Yung rank mo is Light Colonel. Yes, Your Honor. During the time, Regional Director can be a Light Colonel ng CIDG. It can be, Your Honor. It can be. Yes, Your Except Honor. for, sabi ko nga, highly urbanized city. Diba? Just like Cebu City. Dapat full Colonel. Yes, Your Tama Honor. now. Anyway, let me proceed with, bago pumunta doon, balikan mo mamaya, your travel records. I have with me your travel Pati travel records. record, mga katropa, Okay. pinag-aralan I niya. have with me since Yan o. from 2024 to 2012. Okay? Ma'am Garma, you're most travel. Though you're not anymore in public office. Yes, Your Honor. Tama. Who shouldered your travel? Ako pati pag-travel, Somewhere, tinatanong na. sponsored by my cousins when I traveled Cousins? Who are your to 5 cousins? states. I was invited for Who are your cousins? Who are your cousins? Anne-Marie Batay, Who, they are from all where? United States. Okay, US. Yes, Your Honor. Then, siya lang? Nagsisponsor sa'yo? Hindi pa po. Meron pa Hazel Idnay. Kaya, Comsec, please take note of all the names that being mentioned by Ms. Garma. Pati pala yung mga katropa, pati yung Who else? pag-travel mo, tatanungin dito. So, dalawa lang. Grabe, no? I was invited to In the US. Yun, no? Buti pa sa kanila, may nag-i-invite sa akin, wala. In Asia. Kailan kayo mag-may-invite sa akin sa US? I paid for it, Your You paid for it? Honor. Yes. You are invited, pero you paid for it. Teka lang, mama. On the pay. Travel for
just 2024, you traveled 6 times abroad. Yung mga tropa. Huwag muna kayo dyan. At ako'y magbebenta muna. Tapos yung travel mo 2023 is 13 times. You travel 13 times abroad. 2020. 13 times. This is a record coming from the Bureau of Immigration, Madam. Sarap, travel 13 times. Iba't ibang lugar, may Kuala Lumpur, may ano. In the next hearing, tutuloy pa kita po. Para at least papaunahan kita. Pero sa ngayon, ang tanong ko lang po, who sponsored you? How can you afford to travel 13 times in just 1 year? Uli ako ng You're not 200 dyan. anymore an official of the government. Yung mga tropa, sarap naman nun. 13 times ka mag-travel. Punta Amerika. Ako, kahit nakalahating travel, wala. But did you guys, Kaingit sila, no? ma'am? Oh, you want to ano, Daming executive travel. session? Isipin mo, travel 13 No, times sa also, isang taon. sabi, ulit, I said in contempt. Once a month. I paid Sobra for pa. it, Your Honor. Yeah, you paid for it. How much is your ano? How much Siya is pa your- nagbayad. You provide us? Dami niyang pera. Are you willing to have a waiver for your bank accounts? No, Your Honor. O, ayaw. Why? Ayaw, mga tropa. Because you're not telling the truth. Diretso yung mga tropa. You're not telling the truth. Ito, initial pa lang, mama. Ang lupit, no? 13 times ka mag-travel, tapos ka magbabayad. Siomay po. Ibig sabihin, on more than Siomay ano? every month, you travel outside in the country. Now, last question, ma'am. Yaman, ay yaman. What is, ito mama, diretso kita, what is your latest Isang order. travel Isang order. abroad? When was that? Japan. When was that? Japan. Oo, tama ako, mga tropa. Yeah, your purpose of your travel. USA, Your Honor. O USA. Now, Bawi lang kasi. pag ano lang, what happened with the travel? Okay, I have to travel to USA to bring my daughter in the US Why? because of this exposure. When was that? Sabi ko nga, When was that? When was that? Buti pa sila. August, December, Ano ba, ang lupit, no? August, 30 days yung August. 28, Ay, ganito lang po, ma'am. Diretso Ano kita. na spicy? Oh, 28, your plan to travel in the US was August Wala na 15. yan. Wala naman siya nakuha sa akin. That was the time that this squad ko was already started, di ba? Investigation. Yes, Your Honor. And your name was already crop up. Wala na nang Yes, Your Tama. Honor. Yan. Ah, oo, no, August yun. Now, in short, you're using that alibi to bring your daughter to the US. Alibay. Alibay. To evade this investigation. Hmm. No, Your Honor. No, Pwede, okay. pwede. Why? Pwede, hindi, pwede. Anong Oo. nangyari? 20. Ba't hindi ka naka-US? Ba't nandito ka ngayon? My visa, US visa Cancel. was canceled. Why? Cancel. Hindi po sinabi sa akin. Oh, Ang reason, cancel ang visa, walang reason. You never asked. I asked, but Japan, in charge of Bakit the kaya? test did not tell me the No. No. Kasi papasok ka sa US, di ba? Kasi kung hindi ka tinanggap ng Japan, that is the responsibility of Japan. But you were not allowed, di ba, to go to US because what? It was not explained to me by the in charge sa Japan po. Kasi nung mag-check in po kami, Check it for... Kernel niya mga katropa, ha? Take note, kernel yan. Full kernel mga katropa. I know. You don't have a... Supposed to be, dapat talaga matalino siya. Yes, Your Oh. Honor. Kaya nga eh. Kaya you want to travel to the US, but you don't have a ticket? No, No. Di ba, inamin mo na eh. no, Your Honor. Ang ticket namin is all connecting. Nung Oo, mag-board sa po Amerika, ako, no? para if Oo. mag-check-in kami for the seat, Oo. I wasn't able to get a seat kasi nag-error na yung system. So we sought that. Balikan ko muna. Yes po. So yung travel mo is from the Philippines connecting Japan to Japan. US. Yes, Your Honor. You have a ticket, Philippines, Japan, US. Yes, Your Honor. Are you sure of that? Ang binigay po ng Sandali. Ito na lang kita. Simple na to, ma'am. Do not Yeah. evade my question. Okay, yes, Your Honor. Your ticket is, as you've said, your ticket is Philippines, Japan, US. Yes, Your Honor. Oh, but you were not allowed. Yun na, may ticket ka, Oo. sigurado ka, Philippines, Japan, US. Mm. Ang ticket po namin is Philippine, Japan.
Kaya nga Your Honor. huwag mo nga akong lituin, ma'am. Ang tinatanong mo, Nililito yung matanda. Ang tinatanong Nililito mo, na yung matanda. Galit na. yung ticket mo is only Philippine, Japan. Sabi mo hindi. Oh, galit na, galit na. Japan, US. You get a ticket. Galit na naman si Japan, Karaps. US. High blood. Boarding pass po yung kukunin na namin sa Japan. Ay, Hindi nako. po ako Anyway. nakakuha. Anyway, Your Yan na, Honor. galit Do na, you have galit a na. copy of that? Wala na po, Your Honor. O, BID, DFA. Anong airlines? O, hindi mo na naman masagot. Simple-simple yan. It happens last 2 weeks ago. Ayan, yan, yan. Galit si Karaps. Galit. Sige nga. Kasi you're lying, ma'am. Nako, diretsahan yun. Mr. You're Chair, lying. You are lying. You are lying. Now, question. Your ticket. Anong airplane? Oh, hindi niya alam. You cannot answer? Simple-simple. Lang, tama naman. Something Dapat alam mo yun. happens in Japan. Now, Mr. Chairman, Mr. Diba? Chairman, hindi rito makalusot eh. Last month lang yun, Kasi pag alam mo. Alam ng DFA. Japan, I think it's Japan airline, that's why we landed. Why I think na naman. Kanina maybe, now I think. It is Japan airline, Mr. Chair. From the Philippines, I'm very sure of it na. I can recall it, Japan airline. from the Philippines To Japan. to Japan, then what airlines supposed Naguguluhan to din be siya sa sagot niya. It's the same, it's Japan airline. Japan Airlines. Oh, kaya nga, dalawa na, twice na. Naguguluhan Last ko siya. na mamaya na tanong. Anyway, Nangyari lang yan. Nangyari lang yung mga tropa last month ng August. Tapos tatanungin ka kung anong aeroplano o airline sinakyan mo, hindi mo malaman. records, walang documents from Miss Garma. Mr. Chairman, can we Di ba, ganun ba kahit yung memory? travel documents ano regards lang? the 1 month ago, hindi mo na alam kung saan ka sumakay. plane Sa isa pa nga. that was booked by Miss Nakakainis. from the Philippines, Nakakatawa. Japan, and to the US. Tawag niya mga katropa, galibol. Wala mo, hindi mo alam. 1 month ago ha, mga katropa. 1 month ago. Sumakay ka na aeroplano, hindi mo alam kung anong airline. Kindly coordinate with the Bureau of Immigration and our DFA as to the travel record. Yan, pina-verify nila mga katropa. Colonel Regina Garma. Sakit sa ulo, no? Wala bang DFA dito? Sabi ni Congressman Karaps, nagsisinungaling ka. Can we ask Rekta, the pero DFA obvious the mga reason katropa kasi. why Miss Garma was not permitted to travel to have an Yan, entry sabihin ng from DFA, Japan to the US. bakit daw hindi pinapasok sa Amerika? Comsec, you are so directed. Para official lang po. Kasi alam din na yun ni Miss Garma eh, bakit hindi siya pinayagan? Bakit kaya? Oh, sabihin mo, nakatanong mo kasi, tanong mo. Malalaman din natin. My mother's grave, hindi ko Oo, po alam. pero alam mo, deep inside, you know, why you were not Deep allowed inside, you know. entry to the US. I cannot just say what's deep inside, Mr. Chair, because I'm not sure. Yeah, that's your alibi, that's your defense. Alibay, That's depends. your defense, ma'am. Okay. Mr. Chair. Sangkot yata ito sa ano eh, sa ano yung kaso dun sa ano, sa Before we leave that issue in Japan, ano yun, International Court, ICC mga katropa. questions. Kaya siguro hindi nakapasok sa Amerika kasi kasama rin sa ICC. Hindi natin alam mga katropa, hula lang yun. Garma, nung bumili ka ng ticket, Yan. Yes. saan bang intention mo na pupuntahan talaga? Kaya tinanong siya, saan pupunta? Mr. Chair, I didn't get the question. Oh. Ano ang intention mo talaga nung bumili ka ng ticket? Japan or US? US, Wait. US, Mr. Chair. Eh bakit hindi ka kumuha ng buong ticket? Direct flight. diretsong papunta Oh, direct US? flight, direct flight. Why do you have to procure a ticket doon sa Japan? Japan, No, oo. Mr. Chair, I did not procure Tama, a tama. ticket sa Japan. I procured the ticket So, already. stopover mo lang. Stopover lang po ang Japan. Japan. And Yes. you were not allowed to board papuntang US. Kasi po hindi... Ganun ba yun na nangyari? Yes, Mr. Chair. Hindi ako makakuha ng boarding, ano po. Boarding pass? Yes, Mr. Kasi Chair. yun naman ang kailangan mo eh. Yes. Di ba? Yes, Mr. Kasi may Chair. schedule na flight papuntang US. Nakasakay ka ron. Stopover sa Japan. Yes, Mr. Chair. How many hours? 10 hours, Mr. Chair. 10 hours. Yes po. So, nung mag-board ka ng Japan Airlines for the US, hindi ka na pinapasok. Bakit kaya? Yes, Mr. Ganun na Chair. nangyari. Bakit Opo, kaya? Mr. Chair. That is the reason why, according to records, 29 August, nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Yes, Mr. Chair. Thank you.
Eh, kaya di siya pinapasok. Si Chairman, can I interject? Ay, katanong niya naman, sino kaya? Indulgence of Congressman Paduano, the Deputy Speaker is recognized. Tanong ko lang to kay Ma'am Garma. Ma'am, di ba, pag pumupunta tayo ng US, Ang daming tanong, no? from Di niya masagot. Philippines, check na yung US visa mo dito sa Pilipinas. Pag board Tama, mo tama. lang sa airport, Tama, tama. bibigyan ka ng boarding pass. Oo. Bibigay na yung 2 boarding pass mo. Boarding Oo, pass oo. from the Philippines to Japan, Hmm. Japan to Philippines. Yes, Mr. Chair. Tama po ba? Yes po. So yun po yung tanong, bakit binigyan kayo ng boarding pass na hindi na-check yung US visa? Hindi po kayo bibigyan ng boarding pass kung hindi po i-check yung US visa. Yes, Mr. Normal po, routine po yun pag Opo. tayo. Normal daw, normal. Di natin alam niya mga katropa kasi hindi naman tayo nakapag-abroad. Tayo batang Pilipinas lang. Mr. Chair. So yun po siguro ang talong ni Chairman Apo. Diba? Salamat po. Congressman Paduano, please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, hearing the answers of Yung mga katropa, nakikinig lang kayo. Ms. Garma kanina with regards to Ito, dalawa klase. May dilaw na ito. question of Isang, dahil magkakatabi? deployment na napaka-juicy yung 43, position saka from DI, 36, from 40, saka 34. assignment ng Cebu, 34. tapos nag-schooling, tapos early retirement. 34. Again, at this date, when was May nabili mga katropa. the date or the Nakagalit na yung manager ko dito dahil sarnay ako dito eh. That's June of 2019, Your Honor. June of 2019? When did you assume as PCSO chairman? July 15 June. of 2019. Nag-retire siya mga katropa, June. Tapos July, na-assign siya sa PCSO. 15 days, I think, Your 10 Honor. days mga katropa, na-assign siya agad. Now, Ang lakas talaga kay Duterte nito. yung interpellation, Sir Chairman, ng mga members kanina. Apat Ma'am maliit. Garma, Ms. Garma, keep on denying that he is close to the former president. Diba? Isipin mo, no? Nag-retire ka, nag-ano ka, dito, optional retirement ka ng June, tapos inassign ka agad ni President Duterte ng July. 10 years pa. Mahina ka nga kay Duterte. Before you retire, 10 years ka pa. But you hope to... Oo, yun. 10 years pang service pwede eh, di ba? Tapos, Early retirement. bigla ka nag-PCSO. Mahina kay Tapos, Duterte to. tinanong ka kaya sa... Walang kwenta, mahina to. Kuha ka lang ng balat. Are you close to the president? Former president? Ang sagot mo, because of those promotions, sabi mo, is maybe, not maybe. Now, I ask you, Isipin mo, I will ask you, nag-retire ka ng optional retirement ka ng June, July, na-assign ka agad sa PCSO. yes or no na po? Malaka. Hindi, mahina. Mahina pala mga katropa, mahina Walang siya. personal. Yes or no na po? Kasi lahat-lahat eh. Oh, why can't you answer? Simple lang tanong ko. Are you close to the former president? That's why you're given a juicy position where in fact, 1 month, wala pa ka, 15 days ka lang nag-retire, PCSO chairman ka na kagad. Mahina nga. Mahina kay Duterte. Yes or no? Why can't you answer? Kulit ni Karaps talaga, oh. Mahina nga siya eh. Kaya nga na-assign siya agad eh. Since he... Kulit mo rin, no? Mr. Chair, Kulit mo Oh, Karaps. why? I do not... I do not know. I No, do not Mr. know Chair. yan. Oh. Because you said, am I close or special to the president? Oh. Close to the president. Or special. Wala, masama doon kung special ka, sa close ka. Normal lang naman yun. Mga classmates mo, mga classmates mo, Mm. ikaw ang tumulong for the promotion during the time of... Okay lang yun. That's why I'm asking the DIDM to submit to this committee. Nako, si Karaps talaga, dami mong tanong, eh malakas. Mahina nga siya eh. Classmates. Now, ang question ko ngayon, diretso na. I hope you will Diretsong question. Yan. Are you close to the president? Mr. Chair, I'm not close. I was fired. Okay. Nag-floating pa So, nga po ako during his time. ano mga floating during this time? Yes, Mr. Chair, 15 days lang na nag-retire ka, nag-PCSO chairman ka, for all those qualified, for all those qualified applicants.
Ang dami po. Eh, ba marunong ka pa ba? Eh, kung mahina nga siya ron, siya ang na-promote. Ano ka ba? Why you? Siya na-assign pala. The fact is, Mayor Osmeña is keep on insisting, kaya nag-YC ka lang kasi he never choose you in the list. Oh. Tama? Oh. Unang question ko ulit. Last na lang ito, ma'am. Last na question, mga katropa. Close, special to the President. Ang kulit mo nga, hindi nga, mahina nga siya kay For me, Mr. Presidente. Chair, I don't feel close and Oh. special. Okay, Sabi ko now, sa iyo eh. You're lying. Sa may lying ka You're dyan. lying, ma'am. Can I explain, Mr. Chair? Of course, explain. Huwag Because lying. there was once Mahina in my nga career siya. na siya ang mayor na floating po ako 6 months. I don't have any Oh. position. O paano yan? When was that? That was in Oh. 20, I think, 11. Oh. No, that Mr. was Chair, way back. Way back, ma'am. floating po ako. But before he became President of this Republic, you're very close to the President. Oh. Ano Before sabi, you mahina assigned nga principal, eh. You're very close to the President. Before you retire, you're very close to the former President. Oh. And now you're talking to this committee. You're telling us that you're not close to the President? That's only a simple question. Now, you deny. You said no. You said no. No. Oh, Mr. Chairman, Can I, Mr. Chair? kanina pa kita pinapa-explain. Mabalik-balik lang Ma. tayo. Okay, given you were voted. Kasi 2011. Galit na yung manager ko rito. Galit na to. Lahat ng posisyon Tapusin mo, natin Jose. mga katropa. Papagagalit na siya sa akin. You can, Kasi bagot na siya mga katropa. Mag-abot muna tayo ng ano, soft drinks mga katropa. And you will not be deployed as the IDG in Region 7. You cannot be deployed even the opposition of the mayor, that time, Mayor Osmeña, if you're not close to the President. Hindi nga siya close. Ang kulit mo ba? Telling me, Paduano talaga. Kanina ka pa eh. Sinasagot niya hindi kayo siya close. now, kung Chief Pepe, bakit nung nag-retire ka? Ito pinipilit mo. Chairman ka. If you're not chosen, if you're not close, if you're Hindi not nga sila close. President, Kulit mo din. Pinromote siya, ginawa siyang full kernel, tapos lagi siyang naka-assign sa Davao. 80% ng karir niya, nasa Davao siya naka-assign. Tapos, pagkatapos niya mag-retire, nag-retire siya ng June. After 15 days, ginawa siyang PCS o General Manager. Mahina nga siya, hindi nga siya close. Ano ka ba, Paduano? to answer questions. Diba? Being asked by Ang you. liwanag naman, Paduano eh. Congressman Paduano ang liwanag. Paulit-ulit lang yung perhaps. Alam mo, Congressman Paduano, paulit-ulit ka na lang. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, narinig mo naman kahit galing kay dating Colonel Garma na hindi siya malakas at hindi sila close ni Duterte, ni former ex-president. Di ba? Hindi nga sila close. Di ba? Oh, ano ba naman yung 80% ng karir niya? Nasa Davao siya naka-assign. Oh. Tapos, nagpunta siya ron sa sa city jail. Oh, di ba? Tapos nung nag-retire siya ng June, after 15 days, inassign siyang PCS o General Manager. O di, kitang-kita, mahina nga siya, hindi sila close. Ano ka ba, Paduano? Paulit-ulit ka na lang. Oh. Yung ba naintindihan, hindi sila close. Oh. Eh, after 15 days, inassign siya na PCS o General Manager. Oh. Liwa-liwanag, paulit-ulit ka. Oh, papakinggan kita ulit, Paduano. mo. Maybe. Ngayon perhaps na naman. Move to side joint contempt, Mr. Chairman. Well, nanakot ka pa. Mr. Chair. Hindi nga sila close. Bakit mo ikukontempt? Hindi nga sila close. Honorable members, I will just allow the chair first to make a clarification on the Ay, motion. nako, of, Paduano, hindi nga sila Congressman close. Congressman Paduano, is Yan, that yan. the motion? Barbers. Yes. That's a motion. I move to side. Napikon yung matanda. Lang po, Chair. Abante. Give me the time because this is my time. Oh, galit na yung matanda. Sabi ko sa inyo eh. Oh, galit na si Karaps. I move to side in contempt Ms. Oh. Garma Oh. for lying and Oh. evading questions. Oh, paano Asked by nag-lie? members of this committee. Hindi nga sila close. Kaya inasign siyang PCS o General Manager. Hindi sila close. Mr. Chair, there is a Nako. Okay, before that, is that Ang hirap pala ganito kalagayan mga katropa. motion? No, yes. Oh, yeah. Perhaps, Si Abante. Si Congressman Abante ng Manila. listen to my questions Yan, first ayan. Katanong muna. on the Oo, motion tama. of my co-chair who Hindi is nga sila close. angry now. Okay. Angry na daw. So, will Congressman Abante propound questions to Colonel Garma?
Ayan, kasi abante Mr. naman. Chairman, I think we have a pending motion, Mr. No, I Chairman. am just We just have to clarifying follow the manage rules. first. Yan mga katropa. Paiyak na si Colonel Garma mga katropa, paiyak na eh. Umiyak to pagkatapos pagkatapos na nung hearing umiyak to eh. Nagkakapigil na sila mga katropa. Tapos ang lakas makasar ni Congressman Abante, lakas makasar eh. Relation of Ms. Garma Diba is niya, mga katropa? refusal to answer query. Hearing is suspended. Suspended tayo mga kasama. Please, respect the decision of the chairman, please. Magkano yan? Magkano yan? 46. Walang pera ko mabalik ako. 46 yan, yung maliit niyan. Wala nang maliit eh. Ito na pinakamaliit. 46 yan? Yan mga tropa, tayo sila, hindi pa ni-adjourn kasi nagkatawa na sila eh. Kasi talagang si Congressman Caraps galit na galit kay kay Garma. Tapos pinipilit niya kasi na malakas si Garma kay Duterte. Sabi ni Garma, hindi ako malakas, tingin ko hindi ako malakas kay Duterte. Kasi ano ba naman yung haba ng karir ko, nasa Davao ako. Tapos nung nag-retire ako, nag-optional retirement ako, meron pa akong 10 years na pwedeng gamitin sa serbisyo, nag-optional retirement ako. Tapos, after 15 days, inassign ako sa PCSO as general manager. Hindi nga ako malakas. Ano ba? Ang kulit naman ito ni Traps, di ba? Yan mga katropa. Right. Ay, no. O yan mga katropa, tigil muna natin to. Balikan natin kasi medyo marami na nabili. Kaya ako muna ay magbabalik mula dito sa aking kinalalagyan. Ang inyong boses ng mga tindero, magbabalik ako sa inyo sa susunod na vlogs natin mga katropa. Huwag nyo kakalimutan mga katropa, kung meron kayong comment, meron kayong suggestion, maglagay lang kayo dyan sa comment section ko sa baba. Mag-comments kayo kahit na negative o positive comments, welcome po yan. Tapos, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, at mag-subscribe. Share kayo para dumami ang ating community mga katropa. Isa lang masabi ko sa inyo mga katropa. Yung vlog ko, sinasabi ko sa inyo lagi, bye-bye.